I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Matapos manalasa ang Bagyong Santi, isa na namang bagong bagyo ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility, ang Bagyong Tino. Alamin natin ang latest sa ating lagay ng panahon mula kay GMA Resident Meteorologist Nathaniel Cruz. Magandang gabi po, Mang Tani. Magandang gabi, Kara. Kaninang umaga, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Tino at sa taya ng Pag-asa, namata ng bagyo dyan sa layong 1,190 kilometers sa may kanluran o hilagang silangan ng Basco, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 160 kilometers per hour near the center at bugsong hanggang 195 kilometers per hour. Mabilis itong kumikilos pahilaga 20 kilometers per hour. At base sa track ng Pag-asa, dadaan lamang yan sa dulo dito sa may northeastern tip ng PAR at hindi nakikitang tatama ito o lalapit sa kalupaan. Halos kapareho rin ito ng storm track ng Weather Central, kaya swerte pa rin tayo mga kapuso dahil isang malakas na bagyo po itong si Tino. Bukod dito, hindi na rin tayo makararanas ng hagupit ng hanging habagat dahil mahina na po itong hanging habagat. Kung mapapansin nyo, galing na sa norte o northeasterly ang tama ng hangin, lalong-lalo na dito sa may Luzon. At sa datos ng Weather Central, maayos na panahon ng maranasan sa malaking bahagi ng Luzon. Kabilang na po rito yung mga lugar na sinalantanga ng Bagyong Santi, gaya ng Aurora, ng Nueva Ecija at Bulacan. Pero dito po sa may Zambales, dyan sa may iba, asahan pa rin yung maulap na kalangitan na may mga pagulan sa susunod na mga araw. At dito sa Metro Manila, walang malalakas sa pagulan ang inaasahan sa susunod na 3 araw. Magiging bahagyang maulap na may mahinang ulan naman ang maranasan sa malaking bahagi ng Visayas, pero posible pa rin po yung mga thunderstorm, lalong-lalo na pagdating ng hapon o gabi. Halos ganito rin ang magiging panahon sa Mindanao. At itinaas naman ng Pag-asa ang gale warning para po sa northern seaboard ng Northern Luzon na posible kasing umabot na hanggang 4.5 meters po ang taas ng alon sa mga nabanggit na baybayin. Kaya mapanganib para sa mga malilit na sakyang pandagot na pumalaot. Okay, Mang Tani, nasa na po ngayon yung Bagyong Santi? Wala bang chance na baka magkaroon ng interaction pa to doon sa Bagyong Tino? Ngayon, Kara, paglabas na itong si Santi dito sa ating Philippine Area of Responsibility ay inaasahan na ito ay tatama na dito sa bandang Vietnam maaaring mamayang madaling araw. At dahil may kalayuan na yung distansya nitong si Santi at itong si Tino, ay nakikita natin na halos wala nang magiging interaction itong dalawang ito para either lumapit itong si Tino at bumalik naman itong si Santi dito sa atin. Mang Tani, natutuwa po kaming lahat na mukhang dadaplis lang talaga itong si Bagyong Tino din sa Philippine Area of Responsibility. Wala na bang tsansa na lumihis pa ito at maglandfall or lumapit man lang sa kalupaan dito sa ating bansa? Sa ngayon, Kara, napakababa ng posibilidad na magbago pa ng direksyon itong si Tino na kung saan dadaan lamang ito sa may northeastern tip nga ng ating Philippine Area of Responsibility at pagkatapos ay mabilis na kikilos na ito patungo dito sa may silangang bahagi ng bansang Japan. That's very, very good news for all of us. Maraming salamat po, Mang Tani. Nathaniel Cruz po ang ating GMA Resident Meteorologist. At para sa iba pang weather update, bumisita lamang sa gmanews.tv o sa Facebook page ng GMA Weather. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.